Honda TMX Supremo mga kalikot. So walang kuryenteng lumalabas sa high tension wire. So kapag kinik or kapag pino-start, siya mga kalikot, paano mag troubleshoot, step by step troubleshooting mga kalikot. Ang TMX Supremo, so DC operated na yan, battery operated mga kalikot. So walang primary coil sa kanyang stator. Yan. Check up ko na yung mga kalikot. Walang lumalabas na kuryente rito sa high tension wire kapag pinadyakan nga. Sa pag-troubleshoot mga kalikot, kailangan natin ng test light. Yan. So mahalaga ang test light sa pag-troubleshoot. So dahil nga battery operated to, so ang check natin is yung sa may bawat wire. Ito sa may sakit ng ating CDI. So tanggalin muna natin yung CDI. Ayos lang natin yung camera. Yan. Kasi ito yung camera. Wait lang. So para pakita ko sa inyo mga kalikot. So yan, ito yung sakit ng ating CDI mga kalikot. Yan. So mayroong kulay niyan, may apat siyang wire mga kalikot. May sa green. Yan. Ito natin. Itong green. Yan. Ito yung nakakulik sa body ground. Negative wire to mga kalikot, body ground. So itong blue na mayroong line na yellow papunta sa pick up coil or pulser. Then itong black na mayroong lining na yellow papunta sa ignition coil. Then itong red na mayroong lining na black, ito yung nakakonect sa accessories wire. Accessories wire to mga kalikot, positive din yan. So una natin gagawin, check natin kung nasusuplayan ba siya ng negative. So yung clip ng ating test light naka positive, dapat naka-clip sa positive natin battery. Then check natin yung test light, umiilaw yan, umiilaw. Check natin yung green. Yan. Dapat ilaw yan yung test light. Yan. So kasi kung di umilaw yan, hindi siya papasukan ng negative or ground, so hindi talaga maglalabas ng kuryente sa ating high tension wire. Yan. Then yung black na mayroong lining na yellow, dapat iilaw din yan. Yan. Kung hindi iilaw yan mga kalikot, it's either na putol papunta sa ating ignition coil. Yan. Next natin yung black na mayroong lining na red, yung accessories wire. Dapat ito naman naka negative or naka body ground. Kaya natin sa negative na ating battery. Then dapat nakasusi. Yan, nakabukas yung susian. Yan. Then check natin. Ito. Yung red na mayroong line na black, dapat iilaw yung ating test light kapag nagsusi tayo ng susian. Yan, patay natin susian. Pagbukas natin susian, dapat iilaw yan. Ibig sabihin, okay yung tatlong wire nito mga kalikot. Yan. So next natin yung blue na mayroong line na yellow, yung papunta sa ating pickup coil or pulser. Dito yan mga kalikot. So ang check na natin dyan is yung continuity. Yan. Kung wala ba siyang putol papunta rito sa ating pickup coil or pulser. Ito yan mga kalikot. Ito. Blue na mayroong line na yellow. Yan. So gagamit tayo ng, wala kasi tayong tester, wala tayong multimeter tester. So gagamit tayo ng improvise na pag-check natin. So yan, gagamit ako nito. Yan. Susuksok ko lang dito sa blue na mayroong line na yellow. Pag ganyan. Then
Ito lalagay ko to sa ground or negative. Yan. Ayos lang natin. So yan. So nilagay ko yung clip natin test light sa positive. Yan. Tapos ito lalagay natin sa negative or sa ground. Gagawin lang natin. Lagay natin sa wait lang. Ito, negative 2 eh. Yan. Susukul natin yan. Negative wire yan eh. At check natin dito kung may continuity siya. Yan ito. So, milo yung ating test light, may continuity siya. Ibig sabihin, buo yung wire ng ating pick up coil or pulser hanggang dito sa may sakit. Dito sa may papunta sa pick up coil or pulser. So, good yung lahat ng wire ng ating CDI. Next natin mga kalikot. Next step natin, check na natin yung CDI natin kung goods pa. Balik natin to. Diyan, balik natin. Then, ayusin natin yung camera. Yan. Yan ang gagawin natin mga kalikot. Check natin yung ating CDI. So, yung clip ng ating test light, yan, dapat naka-positive. Positive. Naka-clip sa positive. Yan. Check natin. Yan, may ating test light. Then, yung sundutin natin. Yan. Yung ito, yung blue na mayroong lining na yellow. Yan yung sundutin natin na paganyan ng ating test light. Yan. So dapat magkikreate siya ng spark dito pag sinusundot natin ito mga kalikot. So try natin. So yan, ayaw mag-create ng spark. Yan, kahit anong gawin natin. Tusok-tusokin lang natin yan. So kung goods pa yung ating CDI, dapat magkikreate siya ng spark dito. So yan, ayaw. Yan. So try natin magpalit ng bagong CDI mga kalikot. So ito, bagong CDI, palit natin. Yan. Then, pag masdan nyo to, tutusok-tusokin ulit natin tong blue na mayroong lining na yellow. Pagbasdan nyo yan mga kalikot. Yun. Kikita nyo? Yan. So dapat pag nag-check kayo nito mga kalikot, nag-spark na, ibig sabihin okay yung CDI natin. So pag nag-check kayo nito mga kalikot, yan. So dapat nakabukas yung susiana, nakabukas. Naka-open. So nakita nyo naman, nag-spark na yung ating CDI, yung dito sa may high tension wire. So yan o.
Yan. So, okay na yan. Ang problema is CDI. So, try natin paandarin. So, paandarin natin mga kalikot. Yan, okay na. So, CDI ang sira mga kalikot. Yan, bawal magpalit ng mga pyesa. So, dapat troubleshoot nyo muna. Step by step troubleshoot para ma-identify, ma-check kung ano talaga yung sirang pyesa. Yan lang mga kalikot. Thank you.